Yung isang gagawing flyover na gagastusan ng multi-million yun. Talaga. Para siyang tower na. 30,000 flight fare papuntang Siargao, imbestigahan ng DOTR. Oh no! So ito pa yung balita, post ng News 5. Masakit. Masakit na balita ito. Pero bago natin titignan natin yung mga reaksyon ng mga tao dito, no. So tingnan mo natin kung ano ba yung post na ito, no. So ito, nung ano pa ito, nakaraang ilang araw na nakalipas, no. Ayan, oh. Post pa ito ng News 5 at ang nakalagay nga dito ay mas mahal pa sa Japan. Pambihirang buhay naman to. Ito ay ito po ipinatawag ng Department of Transportation DOTR ang mga airline para alamin kung bakit sobrang mahal na ng ticket papuntang Siargao. Oh my goodness. Base sa monitoring, pumapalo na sa 30,000 ang isang round trip air ticket, kaya't gustong alamin ng gobyerno kung ano ang pwede nilang gawin para pababain ang presyo ng pamasahe. So ito yun. Ito na nga yun. At dahil nga dito, magbabasa tayo ng mga comment ng mga tao. Kung ano bang reaction nila. Teka lang, ito muna mga reaction, no. Dahil medyo matagal na to, no. So ito yung tingnan natin yung mga reaction ng mga tao. Ito, tingnan natin. Kita nyo, 41,000 yung tumatawa, 6,000 yung nagla-like, 1,000 yung at saka pa yung iba, oh. Pero ito, no, ito dami-daming tumatawa, no, pinagtawanan, pero itong pangyayaring ito ay hindi po ito nakakatawa, no, dahil kung makikita natin dito, ayan, oh. So DOTR na mismo ang nagsasabi. So talagang nangyayari ito dahil yun na nga, pinatawag na nga ng DOTR. Dahil kung titingnan nyo nga naman, dahil lahat naman tayo ay talagang magbabiyahe, no? So hindi natin maiwasan na kailangan natin magbabiyahe para mapabilis yung biyahe natin. Kailangan natin sumakay ng eroplano dahil wala naman tayong sariling eroplano, di ba? Kailangan natin sumakay ng eroplano. At dahil ito na nga, karamihan sa ating ay mga private na ang nagpapatakbo sa ating airport, kaya wala nang control kung anong gagawin ng mga airline, kung anong gagawin din ng mga airline, wala nang control kasi sabi na ang mamahal ng terminal fee namin, bawat parking namin sa airport ang mamahal dahil private. Wala nang magagawa tayo dyan, kaya kawawa tayong mga Pilipino. At ngayon na nga, ito na nga yung mga reaction. Sabi nga ni Ramon Ang, bakit nga yung ibang mga tao ay hindi nagreklamo sa may Clark at sa iba pang mga airport sa may Panglao na private na ang mamahal ng mga ticket nila. Ngayon sa NAIA pag tumataas ang nagreklamo. Kita nyo. Ito ba? Ang mga reaksyon ng mga tao, mas mahal pa ang local travel ay kaysa pumunta sa mga katabing bansa. May monopoly kasi payagan ang foreign airlines na lumipad ng popular tourist destination. Sigurado babagsak ng presyo. So dahil sa competition. Yan yung mga ibang reaction ng mga tao dito. Gawin yung 50k, nahiya pa kayo, gusto pang 50k. Pero kung titignan nyo, ito, para may siya. Tingnan natin. Ayan, ayan, kita nyo ba yan, ayan, yung ticket ay 21,200 at yun, grabe, kakalula. At sabi nga ng itong ang eroplano ay gumagamit ng gasolina, daming ginagamit para makapagpalipad, kaya ganon. Yung sili nga lang umabot ng 1,000 kilo, hindi naman gumagamit ng gasolina. Ang sili hindi naman gumamit pero umabot ng 1,000 kilo. Kita nyo. Ayun pa, ito pang yung mga ibang reaksyon ng mga tao, ongoing process.
Beast in overprice goes to Philippines. So yan po yung mga ano dito no, mga reaksyon ng ating mga kababayan. At dahil hindi na nga ito mapipigilan pa no. Kaya kung gusto nyong ano dito, kayo na ang bahala magbabasa sa iba pang mga comment dito, napakahaba, napakadami, iba't ibang reaksyon ng ating mga kababayan. O dito naman tayo sa iba pang balita ng DOTR. Ito pa, Department of Transportation. Ito po yung post nila dito na ayan oh, may mga picture dyan. May mga picture. Ito. Narito ang disenyo na itinatayong bagong footbridge na papalit sa Mount Kamuning bilang tugon sa utos ng Pangulo na gawing mas accessible at mas convenient ang mga tawiran ng mga commuter at pedestrian. Ang bagong footbridge ay may pedestrian friendly walkway, elevator, wheelchair lift at konektado na sa Kamuning EDSA bus way station. So ito po yun nung nabatikos sila dito no. Kung naalala nyo, yung isang gagawing flyover na gagastusan ng multi-million yun. Para siyang tower na. So ito na yung bagong disenyo pinakita na nila. Ang maganda namang itsura. Ayan yung mga picture na pinapakita nila ito. Ayan. Konektado na siya dito sa may busway. Ayan mayroon kang ano dito sa parang sa baba ito yung sa may busway siguro yun. Ito sa may busway na ito no. Para siyang nasa ayan. So ito yung disenyo niya no. Halos elevate lang siya dito sa may ano ba yan? Railes MRT. Tapos pagkatapos mong lumiko ka pakaliwa, pababa ng konti at bababa ka dito sa may busway. At kung tatawid ka lang dito, kailangan mong dadaan muna ng busway, akyat ka naman ulit doon sa kabila at saka na makadiretso. So hindi natin alam kung anong dito. Ito na raw yung bagong disenyo. So magbabasa tayo ng mga reaksyon ng mga tao dito. Ito yan, mayroong entertainment like 446 yung nag-heart at yan. So ito yung mga reaksyon ng mga tao dito sa gagawing busway. Hindi naman lahat dito no. Dahil yung sa mga probinsya hindi naman gaanong nagagamit ito no. Ito pakilinis din buong Kamuning, mapanghi, daan at sakayan ng bus papuntang Fairview at sa Pangpalay, lagyan ng ilaw, parang tinago lang, inalis sa tinago sa mapanghi na madilim na sasakayan, tapos pinalis ng mga MMDA na kutong ang bus, walang lagay yan, paminala sa LTO o makasakay kasi may bugaw na MMDA kutong. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Gagawin pa rin ng mga to kung hindi na si Sikdeson ang mamumuno. Paano nyo nasisiguro na consistent ang project nyo long term? Totoo po yan kasi isa din ang dahilan nagkakaano ay nasa namumuno din talaga yan. Kita nyo naman yung mga nangyari nung nakaraan. Nung nakaraang DOTR na namumuno, di ba? Kawawa. Salamat. Dison, may nagpasalamat na kay Secretary Dison. Drawing na naman, tas madaan ng malaking truck, nasisira lang, baka 20% lang ang mapupunta dyan. Ano yan, flood control? Mukhang hindi diskumpiyado ito. Kayo na lang iba pang magbabasa dito sa post na ito no, dahil medyo madami-dami itong reaksyon ng ating mga kababayan. At sana naman ay maging maayos na ang patakbo ng ating gobyerno ngayon dahil pero alam naman natin, pero umaasa lang tayo na sana kahit alam naman natin na medyo tagilid pa rin dahil alam nyo naman talaga yung pamumuno ng gobyerno natin.